Naku po. Matapos po mga ka-GP na masabpina itong si Vice Mayor Harold Respicio ng Isabela ay mukhang may susunod pa na makukulong at magbabayad ng piyansa dahil po sa fake news na pinakalat nitong si Kiko Barsaga nung kasagsagan po ng shooting incident mga kababayan na talagang nagdulot po ng alarm and scandal. Bakit? Ano bang ginawa nito ni Kiko Barsaga? Nag-fake news pa mga kababayan na kung saan po ay sinasabi nito sa kanyang post ay marami daw mga namatay mga kababayan. Ito po yan. Tagal lumabas Ayan, ito po yung post nitong si Kiko Barsaga. At that time, mga kababayan, reports of multiple death after gunfight within Senate building will confirm later. Barilan sa Senado. Galing po yan kay Congressman Kiko Barsaga na ipinagkalat din ng mga DDS. Nagsalita na po mga kababayan, mga ka-GPnatics, itong si Undersecretary Aboy, mga kababayan, na kung saan po ay talagang binanggit nito na isang kongresista ang susunod, ayaw lang niyang pangalanan. Isang kongresista kakason daw po ng CICC dahil naman sa online post sa kasagsagan ng Senate shooting. Report mula kay Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakaire kasadong katuhan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center yung hindi na pinangalanan na kongresista sa susunod na linggo yan. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kaugnay ito ng online post ng mambabatas noong nagkakaputukan sa Senado. Tinatrabaho na raw ng kanilang legal team ngayon yung asuntong alarm and scandal laban sa lawmaker. Ma'am Lucy. Kaya ni Paraiso, nagdulot ng pangamba yung post ng kongresista sa ating mga kababayan. Pasok din niya ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit ng social media sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pakinggan natin ang opisyal. Siya ng pangamba sa ating mga kababayan. It's based on false information. So under our revised penal code, it can be prosecuted as under the case of alarms and scandals. And, further aggravated by the fact that it was done through social media. So papasok yung provisions ng 10175 na revised or yung Cybercrime Prevention Act of 2012 natin na gagawin siyang 1 degree. So yan alarm and scandal mga kababayan ang kaso po nitong si Kiko Barsaga. Yet, yes, hindi po sinabi, hindi binanggit kung sino, pero alam na po natin yan mga kababayan base sa mga nakita natin kasi mambabatas, kongresista. So, wala namang iba na nagpakalat ng fake news na mambabatas na kongresista ang nakita natin nung kasagsagan po ng shooting incident. So, ayon po rito mga kababayan, tiningnan natin kung may kulong ba ang kasong alarm and scandal. Sa ilalim po ng Article 155 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, may pagkakakulong or aresto mayor. 1 hanggang 30 araw na pagkakakulong. 1 to 1 month. 1 day to 1 month ang pagkakakulong. Tapos mga kababayan, maaari ding patawan ng multa na aabot sa 40,000. O sabihin natin aresto mayor lang to. Pero syempre, record mo to eh. 'Di ba? Record mo to. Kapag ikaw ay nakulong, mga kababayan, parang yung sa unjust vexation, 'di ba? Pinaka lang yan, pinakamaliit na kaso. Pero mga kababayan, magiging record mo 'yan. Kapag halimbawa, yung pangkaraniwang tao magtatrabaho sa ibang bansa, makikita sa NBI niya. 'Di ba? Yung record na ito. Oh.
Ano bang ginawa niya? Alarm and scandal. Alarms and scandal. Bakit? Nagpakalat po siya ng maling impormasyon eh. Paano pumasok ito sa alarms and scandal? Mga kababayan, doon sa kanyang post na marami daw namatay, okay? Doon sa shooting incident, nangangahulugan po ito, mga kababayan, na ito po ay nagdulot po ng takot. Kasi sabi niya rito, reports of multiple death after gunfight. So, syempre, kung ikaw, hindi mo nakikita talaga yun nangyayari doon sa Senado, isipin mo na marami, dahil nga nagkaputukan, mga kababayan, sasabihin mo na ito ay overkill. Nasasabihin mo, grabe naman itong mga NBI na to. Marami nang dinamay, marami nang napatay. Palagay ko, mga kababayan, hindi lang ito ang dapat kasuhan. Isama nyo na rin dapat itong si Alan Peter Cayetano, isama nyo na rin itong si Amy Marcos. Kasi sila yung nagpakalat na kesyo NBI daw ang nagsimula ng putukan. Sila daw ang nagpapaputok dito sa Senado. 'Di ba? Mga kababayan, na pinakalat pa ni Amy na yung nahuling driver ay inutusan ng isang abogado, na inutusan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na pagpaputukan sila doon. Kahit anong mangyari, kahit may may madamay, kahit may mamatay, basta mahuli lang si Bato. 'Di ba? Kasi sa akin unfair. Kung si Kiko Barsaga lang ang inyong hulihin or kakasuhan, dapat kasama si Amy. Kasi ano 'yun eh, maliwanag na alarm and scandal din 'yun, maliwanag na fake news 'yun. Yung ginawa nila Amy, maging itong si Alan Peter Cayetano. 'Di ba mga ka-GP? Ito pa. Dapat, nung time na yan, hindi lang po sila ang kinasuhan. Dapat pati ito. Kasi nung time ng shooting incident, mga kababayan, eto rin. Biruin nyo, etong si ano ba to tawag dito? Si Park ata to eh. Park yung pangalan niya, mga kababayan. Si Kuya Park. Ang ginawa niya, ay hinihikayat niya po yung mga tao na pumasok na, lumusob na sa loob ng Senado. Pasok mga kababayan! Oh. Pasok! Manduwag ba kayo? Oh. Pasok kayo mga kababayan! Ina! Kailangan mabuhat nila. Pasok na kayo mga kababayan! Oh. Pasok na kayo mga kababayan! Nagkakabari na sa loob! Oh. 'Di ba? Oh. Mga kababayan! Pasok na kayo mga kababayan, nagkakabarilan na sa loob. Bakit kayo nakatayo dyan? Oh. Mga retired general! Bakit kayo nakatayo lang dyan? Oh, mga retired general, bakit kayo nakatayo lang dyan? Dapat inunahan mo na ikaw na yung pumasok. Para pag may uhulihin, 'di ba? Ma'am Flabilin, Kabsat, dapat ikaw na pinangunahan mo na para nahuli kang hinayupak ka. Ang kapal ng mukha mo, ang yabang-yabang mo, pero ngayon yan mga kababayan, umiiyak na yan. Sabi niya, bakit nila ako uhulihin? Tapang eh, no? Ayan, no? Pasok mga kababayan! Pasok! Ano? Mga duwag ba kayo? Mga duwag ba kayo? Pasok kayo mga kababayan! Ina! Kailangan mabuhat nila. Pasok na kayo! Si Boy Lighter nga, si Kuya Park. Pasok na kayo mga kababayan! Oh. Nagkakabari na sa loob! Oh. Mga kababayan, pasok na kayo! Mga retired general, ano pag hinihintay nyo? Bakit kayo Oh. kayo dyan? Mga retired general! Diba maliwanag na nangihikayat po ito ng gulo. So NBI, PNP, DILG, CIDG, baka naman pwede nyong arestuhin to. Baka pwede nyo ring kasuhan itong taong to. Maliwanag na ito ay talagang nangihikayat ng gulo. Kasuhan nyo ng inciting to sedition. Diba? Or inciting to rebellion. Maliwanag yung kanyang gesture, mga kababayan, ng ihikayat. Ayan, nagkakagulo na, nagpuputukan na sa Senado. Pumasok kayo, pumasok kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Parang sabi sa kanya ng mga kasama niya, siguro, teka, pera-pera lang kami. Teka, bakit kami? Ang papapasukin mo, ba't di mo unahan? Sabi niya pa, mga retired general, anong ginagawa nyo dyan? Ba't nakatayo lang kayo? Di ba?
Oh. Yun nga, bakit ito hindi makasuhan? Dapat kasuhan ito. Mga kababayan, maliwanag oh. Sobrang maliwanag. Isama nyo na itong si Captain Dado. Bakit mga kababayan, mga ka-GP Natics? Ito rin oh. Teka ha. Yung mga dapat kasuhan, bukod dyan kay Kiko, isama nyo na rin itong si Captain Dado at kay Kuya Park. Kasi ito yung binabanggit ni Captain Dado. Ako din ako naniniwala sa kanila eh. Oh. Hintay ko lang kasuhan ako eh. Pagka kinasuhan ako, patay kong patay na, tangin ng mga yan. Oh, patay kung patay. Sorry na lang kung may sumunod sa akin. Aha. Kasi hindi na tama eh. Tangin na, tatakutin nyo ako, gago kayo, veterano ako. Tapang. Tangina ninyo. Oh. Tangina ninyo. Ganyan ba ang trato nyo sa mga veterano na lumaban, nakipagdigma, montik na mamatay, tapos gaganyan ninyo, tatakutin ninyo, maputang ninyo, kayo nagnanakaw eh. Sige, subukan nyo. Hintay ko, kasuhan nyo ako. Ngayon, kung papatayin nyo ako, make sure na mamatay ako. Pero pagka nabuhay ako, personally ko kayo lahat, tutumba kayo lahat ng ina nyo. Putang ina nyo talaga. Mga demonyo kayo eh. And give me a reason why I will be unforgiving. Give me a reason. Yung sinasabi ko nga, kung merong 10 lang o kung ilan lang na pwedeng ma-reform sa inyo, yung magsisi at bumalik sa langit, bumalik sa Diyos, okay na. I will stand down. Pero malabas, wala. Sodom and Gomorrah talaga kayo eh. Mga animal kayo. Di ba mga ka-GP Natics? Hindi na natin bubuin, pero grabe po yung kanilang ginagawa dito na pagbabanta sa gobyerno na parang gusto niyang sabihin, hindi nyo ako kayang galawin. Dahil kapag ako hinuli ninyo, kapag ako ang kinasuhan ninyo, ay siguradong babalikan ko kayo. Siguradong tutumba kayong lahat. Diba? Akala mo naman, mga kababayan, ang dami nila. Akala mo naman, matigas pa ang tuhod. Baka mamaya, tadyakan lang ng konti yung tuhod mo. Gaganong-ganong ka na. Baka kay Waldy Carbonel ka lang, hindi ka na makapalag. Diba? Mag-ano na lang kayo, mag-draw na lang kayo ni Waldy Carbonel. Sige nga, Dado, payag ka? Sana may makapanood ng mga didilis dito. No? Argo, ikalat mo nga ito. Hamunin nga niya si Waldy Carbonel. Tingnan ko kung makapalag tong hinayupak na mayabang na to. Baka mamaya umihi ka kaya Director Matibag. Baka mamaya hanggang ganyan ka lang, Dado. 'Di ba?